Sir eh. So eto, si Yorme, hindi pakitang tao yung ginawa niya. Hindi porket nangangampanya, hindi porket nangangampanya, tsaka pupunta o magbibigay ng tulong si Isko Moreno. Hindi naman yan katulad nung iba. Na kung sino yung may kakayahan na tumulong sa nasunugan o sa nangangailangan, lumalabas kasi mag-i-eleksyon na. Wala akong binabanggit na pangalan Tita Marian Suzuki, mega love shoutout Pero kilala nyo ba yung tinutukoy ko? Eto, panguna lang to sa sinasabi ko. Huwag nyong isyuhan kung tumulong si Isko sa nasunugan sa Tondo kahapon, mga tanga. Kasi si Mayor Isko, kahit hindi malapit ang eleksyon, lumalapag yan sa tao, nakikiharap, niyayakap niya. Hindi first time ang pagpunta ni Yorme, sa mga taong nasunugan na bagyo. Kahit nga pandemya, subok na siya. Ano bang mas malala? Yung pandemyang naganap o yung sunog na naganap kahapon? Ma'am Janet Rosario, thank you po sa 25 Hong Kong dollars Maraming salamat Ma'am Janet Rosario, love you. Yan. Ano bang mas malala? Oo, maraming naapektuhan sa sunog na nangyari kahapon. Oo, maraming nawalan sa sunog na nangyari kahapon. Pero mas lalala pa ba yan sa pandemyang nangyari sa Pilipinas noong 2020? Na kung tutuusin, hindi pasikat yung ginawa ni Isko, hindi pagyayabang yung ginawa ni Yorme. Hindi naman nalalapit yung eleksyon ng 2020, pero tumutulong siya, gumagawa siya. Hindi pakitang tao, hindi katulad nung sa kabila. Ang lakas naman ng loob niyong manita. Totohanan sa totohanan lang. Buti nga yung isa hindi pa nakaupo, tumutulong na. Hindi katulad dun sa kabila. Kundi pa mag-i-eleksyon, hindi magdadagdag ng sahod. Malamang kung hindi nalalapit na eleksyon to, pupuntahan niya lang kayo. Palalakasin lang yung loob nyo, kaya nyo yan, patatag kayo. Kung hindi eleksyon ngayon, yung nasa kabila, ni piso, baka walang ilabas yan. Baka sabihin niya sa inyo, pakatatag kayo. Kaya nyo yan. May bukas pa. Dahil totohanan lang Kasi lahat ng kilos ng kabila po, tangina, bakit mag-i-eleksyon ka gumalaw? Kaya nga sabi ko, hindi nyo masasabing namumulitika. Ma'am Jane Fukudo, shoutout Hindi nyo masatol, Mark John Manunsong, hindi nyo masasabing namumulitika si Yorme. Shoutout sa'yo tol Ma'am Lucia Espera, shoutout. Bakit ka mo? Nakaupo pa siya kahit hindi malapit ang eleksyon, ilang sakuna ang dumaan, ilang problema ang dumaan sa Maynila, kinikilusan niya. Hindi pakitang tao, hindi dahil malapit na mag-eleksyon. Dahil basta talagang tumulong ng tao. Huwag niyong ihantulad yung tao sa kinikilala niyong pinuno. Bakit kailangan pang gumawa ng Bat First Maynila? Bakit? Literal ba na yung tiga-kabila satanista? God first nga, binat first mo pa? Yan yung pangontra nila, tas ayaw niyong aminin, mga demonyo kayo. Pwede nyo naman babuhin yung pangalang Isko, pat binaboy nyo pa, pati pangalan ng Diyos. Kasi kung bababuhin nyo yung pangalan Isko, sanay na si Yorme dyan. Pero yung God, pinalitan pa ng bat. Bad Persian, tol. Ang tagal ng request ng taas sahod, ngayon lang na-approve yan, Boss AC. Siyempre, mag-e-election Panalangin nyo, monthly election. Yan, literal, monthly taas ng sahod nyo. Ayan. Sa kanyang pagbisita, pinanindigan ng dating alkalde ang katagang may awa ang Diyos. Pati ba naman yung salitang may awa ang Diyos kinukontra o kini-question pa nila? Wala na ba kayong ma-issue kay Isko? Pati yung may awa ang Diyos? Bakit? Anong gusto nyong maawa sa mga tiga-aroma? Yung demonyo na kung saan sumasamba kayo.
Anong masama sa sinabi ni Isko na may awa ang Diyos? Hindi sa pag-aano laging sinasabi ni Yorme yan. Pag may problema, may awa ang Diyos, makakaraos tayo. Pag may project siya na gustong mangyari, may awa ng Diyos, magagawa natin yan. Hindi pagdadrama o hindi expression para mambola ng tao yung sinasabi ni Isko. Pero kada sinasabi niya yung katagang may awa ang Diyos. Lahat ng pinangako niya sa inyo natupad niya. Yung isa, ikaw ang bagong Yorme. Ate, itutuloy ko to. Boss, wag mo akong pabayaan, boss. Diyan ka lang sa Gedli, boss. Napanood niyo yun? Napanood niyo yung video niyan? Diyan ka lang sa Gedli, boss. Itutuloy ko lahat ng nasimulan mo. May natuloy ba? Yun lang ang tanong ko, may natuloy ba? Pero napanood niyo yun. Boss, diyan ka lang sa Gedli. Huwag mo kaming iwan, boss. Si ate mo ka napanood. Hindi nga. Di ba? Real talk lang. Boss, diyan ka lang sa Gedli. Huwag mo kaming iwan, boss. Nora Alejo, Weng Nadine, naiyak-iyak pa nga si Madam sa boss niya eh. Tutukusin. Pag si Isko nagsalita na naway makagawa tayo o matupad natin ang plano nating pabahay, may awa ang Diyos. Dumating yung pabahay. May awa ang Diyos. Magkakaroon tayo ng mga magandang eskwelahan o palalagyan natin yung mga public sa ating public school na eskwelahan. May awa ang Diyos. Nagkaroon ng magandang public school ang Maynila. Mayor, yung Moriones, tambayan ng adik yan. May awa ang Diyos, pagagandahin natin yan. O yan, park na, may security guard pa. To, real talk yun ha, alam nyo, totoo yun. Mayor, Yorme, yung kagamitan natin sa eskwela ng ospital ng Maynila, kulang-kulang. Walang pera yung mga senior citizen para magpagamot sa private hospital. May awa ang Diyos, bibili tayo ng mga kagamitan. Nangyari! Tama ba ako? Kasi laging sinasabi ni Yorme yan. May awa ang Diyos. Lagi niyong maririnig yan. Lagi niya sinasabi. Pero ang pinagkaiba, kada sinasabi ni Yorme na may awa ang Diyos, nangyayari lahat ng sinasabi niya. Hindi puro kuda. Tama ba ako? Yan yung kaya kong ipagmalaki kay Isko, hindi dahil sumisip-sip ako o hindi dahil siya ang sinusuportahan ko. Yan yung totoo, nangyari talaga. Ma'am Pani Putnam, thank you po sa 6 euro, maraming salamat po, love you. Thank you po. Yun yung totoo. Hindi pambubola ang sinasabi ni Yorme. Kasi kung pambubola yan, walang nangyari sa sinasabi niya. Si Yorme, laging sinasabi may awa ang Diyos, hindi nangangako sa inyo. Humihingi ng tulong sa Diyos, tinutupad naman. Kaya sa yung kabila, itutuloy ko lahat ng nasimulan mo. May natuloy ka. Wala kang naituloy. Anong lagi sinasabi? Nagbabayad ng utang. Utang bayad. Tama ba ako? Di ba? Ano ang pinaka-issue nila? Eto meron akong papanood sa inyo. May papanood ako sa inyo. Total naman,